Good evening. Hi. We're vlogging today. Nandito kami sa U Japanese Tapas. And wala kasi si Calvin. Having the time of his life. Kasama ang mga kaibigan. He It's went, my brother here. No, yeah, he went bowling. Kasi it was birthday. his friend's birthday. Birthday nung kaibigan niya. I want to go to his birthday. First date namin to kasama si Clark. Kakain kami for dinner. Imbis na magpa-deliver sa akin. Good morning! Saturday today. Ayan, kung nakikita nyo, sobrang foggy. Wala kang makita sa daan. Normally, senyales yan na malapit na mag-snow. It's been a long while. Usually, pagka nag-winter, meron na yan either November, December, 1 or 2 days. Pero so far, clear pa yung snow from the time na nag-start ang winter officially. No, so ngayon mukhang nagbabadya-badya na at isa na sa mga senyales yung makikita nyong fog sa labas. Today, pupunta tayo doon sa ating rental unit dahil meron tayong viewing to attend to. So we'll see kung darating tong i-meet natin. Ang schedule natin is at 10 o'clock in the morning. Arat nga tayo dito sa unit natin. Medyo nag-aayos-ayos lang tayo ng konti. Nag-gloves tayo kasi nasugatan yung daliri ko eh. So, para, alam mo na, hindi iwas infection tayo. Anyway, no, pakita ko lang sa inyo. So, sobra sa labas. So, sobrang foggy. Kung napapansin nyo, hindi ko alam kasi against the light eh. Pero sobrang foggy sa labas. Mag-aayos-ayos lang tayo ng konti. Siguro bukas natin lahat ng ilaw para nang sa ganoon mas inviting. Yabe, nakaka-miss din yung dati nating tinitirhan. Dati parang iniisip namin, wow, sobrang swerte na namin dahil alam yon, nakakuha kami kaagad ng lugar dito sa Canada. And yung neighborhood namin, napakaganda, wala kaming masabi. And we still feel blessed, no, up to this time dahil nga no, nakapag-upgrade na tayo and we were blessed na itong unit natin pwede at kaya nating parentahan nang hindi nagmamadali. May mga konti pa talagang gamit dito sa aming closet. So, ayusin ko na muna to para if in case silipin, medyo maganda naman tignan. Bago ko pala makalimutan, yung aking steel toe shoes, kailangan kong dalhin dahil this coming Tuesday, meron kaming parang site visit na pupuntahan, which is a construction site sa opisina. So, kailangan natin mag-wear ng steel toe shoes. So, dapat hindi natin makalimutan yan. Okay guys, tumawag na yung ating i-meet at yung mag-review. So, good luck sa atin. Mamaya update ko kayo kung ano yung napag-usapan namin. And then, I'll keep you posted kung medyo maganda ba ang sense at potential nitong tenant na nag-a-apply. So, update ko lang kayo guys. Tapos na yung nag-view kanina and so far maganda naman yung I guess impression nila dito sa unit natin. Medyo somewhat reserved lang din kasi silang magsalita. I don't know, maybe because yung cultural differences, hindi sila yung typical white people as compared doon sa mga ibang brown na meet natin. So I don't know how will that translate sa assessment natin sa kanilang application. It's not yet final, but they told us that they will let us know by Wednesday if they would be renting this unit. They have mentioned, no, kasi kung hindi sila nagtatanong, ako yung nagtatanong kasi I wanted to get to know yung, of course, yung magiging tenant natin. And I did ask, you know, they love Richmond. On their existing apartment, they have stayed there for 2 years already. And yung toddler nga daw nila, which is 2.5 years old, loves to use the bathroom. So, each time na lang daw, no, they hear a knock na, oh, I have to use the bathroom, which is legitimate
Dahil naranasan din namin yan nung we were staying sa basement before na may isang bathroom. Valid yung reason na yun. And I think, no, wala naman ako so far pa nakikitang red flags. Apart from dun sa tinanong ko na, does your kids love to run inside the house? Kasi they're currently staying sa ground floor eh. And sabi ko, if you know, one thing that you would need to consider if you have like kids, no, just like us, we had kids and we've stayed in this apartment, you need to be mindful doon sa noise na ma-generate mo, lalo na doon sa tao na naninirahan underneath your unit. So you need to be cautious of that. So that's the only thing na naisip mo na might pose a problem. Kasi nga, di ba, nakwento ko sa inyo, yung may-ari ng unit sa ilalim namin, very particular siya sa sound kasi he's been living there alone with her dog. And nung naninirahan kami dito, lalo na nung kay Clark, no, talagang yung footsteps nung tao or nung bata, she has complained multiple times to the point na may dumating dito na yung property manager namin to inspect kung ano ba yung ginagawa namin. And not to mention that, on the second time around, a council member also came in to survey the place. Bakit ganun kaingay? Well, wala naman talagang real proof na maingay, no? Pero just to address the concern, the complaint, nagpunta pa rin yung isa sa council member to check. And I showed them like, hey, ito yung living room namin. Kung tumatakbo yung bata namin, which is a normal living noise, dito siya nag-stay. As you can see, it's carpeted. And then doon naman sa room namin, naglagay kami ng rubber mats. Para lang, alam mo yun, pag may mga nahuhulog na toys, pag tumakbo yung bata, hindi nakaka-disturb at saka yung sound na dadampen kahit papano. So, yung mga gano'n, no, we don't want na magkaroon ng ganong sitwasyon kasi we've been through that and we don't want to be bothered by complaints again because gano'n. Na-meet ko naman na yung may-ari sa baba and so far, no, before we left, even though with the sound of like running, walking, wala na kami complaints. And one of the things nga na shinare sa akin ng property manager namin is yung article about this is regular living noise na council versus an owner, na yung owner yung nanalo. Anyway, na-sidetrack tayo. Gusto ko lang kasi ikwento kasi yun lang yung I think so far na nakita kong dapat pag-isipan kung i-consider ba namin talaga yung kanilang application. But so far, not a lot of like questions. So I was expecting to get a lot of questions. Hindi ko alam kung red flag yun, pero comment down below kung yung mga ganun ba ine-expect mo na magtanong, no? Halimbawa, ganito. Ako pa nga nag-volunteer na walang locker room yung unit natin. Because we are using the locker room for personal use, no? Kasi the reason kung bakit ko talaga siya sineperate is I want to store yung mga stuff na baka kakailanganin kong gamitin to either repair this unit, to either, ano mo yun, yung mga other things na, halimbawa, we have our own microwave, then, you can remove yours. So, I have a space to remove it. Yung bed, yung double bed, diba? Sabi ko sa kanila, if you decide to not use the mattress, if you buy a new one, you could just dispose of it kasi usually pag bumili ka, they would take the old one for either for free or for a $50 fee, minimal fee. So, things like that, yung frame pwede kong baklasin, ilagay ko doon sa locker, no? So, yung mga ganun na pag-iisip, yun yung parang nag-stick sa akin. That's why I don't want to lose that. Not to mention, I myself, no, need a stockroom na secure and safe. Maglilinis muna tayo, no? Kasi binabad ko yung oven namin ng, what do you call that? Alam niyo yung chemical na, easy off.
Very useful yung ano na yun, yung chemical na yun na ginamit namin. Panglinis talaga siya. So yun talaga yung ginagamit panglinis. Tapusin ko muna yung paglilinis natin para lang sa ganon main accomplish naman tayo, no, sa pagpunta natin. Apart doon sa, of course, pag-accommodate ng site visit nung nag-a-apply ng tenant. Ganyan tayo ka-thorough maglinis. Yung tipong parang kung kami talaga yung titira dito, pag dumating kami, gusto namin ganito yung itsura. Papunay na tayo. Pero, aalis tayo ulit. Kanina, nagkukwento si Joyce. Sabi niya, nanonood kasi si Joyce sa sala kanina eh. Sabi niya, lumabas si Clark. Sabi niya, Mom, do you feel like eating pizza today? Ayos talaga eh. Alam mo yung natutunan niya na yung magpasimple. Kaya ito, umorder na si Joyce ng pizza sa Pizza Hut. And pipikapin natin. Bali, halos, halos $9 din masisave mo kasi parang $8.50 yung delivery fee kung magpapadeliver ka. Sabi mo mga pasimpleng hirit lang talaga si Clark na minsan, matatawa ka na lang talaga. Yung parang hindi mo ine-expect na hihirit pala siya ng ganun. Masarap yung ano nila dito yung thin crust. Usual na kinukuha namin is thick crust, pero nung sinubukan namin yung thin crust, masarap din. Kayo, anong preferred nyo na pizza pan niya? Is it the thick crust or the thin crust? Nakuha na natin yung pizza natin. $44. 4 na box. Pizza is here. Ito na yung 4 boxes natin. Last time. So, sobrang dami kong dala. Akalain mo nahulog ko yung pizza boxes na dala ko. Buti na lang intact pa rin siya. Kain tayo, guys. Yun na yung dalawang pizza. And then yung cheese bread. And then sa likod nun may parang apple something. Apple cinnamon pie. Animal cinnamon something. Yan. Kain tayong pizza. Request nung bunso. So, alam mo naman, seryoso tayo sa pagiging plantita natin sa aquarium, okay? Gumawa tayo na-inspire tayo sa nakita nating video eh. So, basically, gumawa siya ng Java moss wall sa aquarium. And so, imbis na grid plastic and then i-attach mo dun yung parang pinaka-moss, ito nga pala yung Java moss na binili natin sa Facebook Marketplace. No, so hinimay-himay natin 'yan kasi mabilis naman daw 'yan lumaki. First time ko siya actually naaalagaan. And so yung ginamit kong corrugated plastic as a takip, yun yung ginamit ko as a wall. So prior to that, no, mineasure ko yung gagamitin ko ito sa aquarium na malaki, pero in the meantime, susubukan ko muna siyang ilagay dito sa maliit na aquarium. So, nagcut ako nung piece na magkakasya doon sa parang pinaka-side wall. And then, ito yung kinalabasan. Ito yung kinalabasan, no? And then, binutas-butas ko siya using a cutter. And then, ang intention kung bakit ko siya binutas is i-insert ko dyan yung Java moss. So, ang kinalabasan is basically ganyan. O, diba? So, ang mangyayari niyan, dapat yung moss na yan mag-grow and then mako-cover niya yung entire plastic. So, magkakaroon ka ng parang green wall doon sa aquarium. Ilalagay ko na muna to doon sa maliit para masubukan natin kung magpo-progress ba, lulutang ba siya, maayos ba yung kalagayan, and magkaayos ba yung pagkakasiksik natin. And then we'll soon find out. How I love the city of mine. It never gets me down, city of mine. How I love the city of mine.